Swelling of the intestines, also known as intestinal inflammation or edema. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Disclaimer: the content on this channel is meant only to provide helpful insights, tips, and information on certain subject or topic. While we strive to provide accurate and up-to-date knowledge, this is not a substitute for professional advice. Always consult a qualified expert or professional for your specific needs. We encourage you to use this content as a guide for learning and additional information. If you think this does not fit what you want, please skip the video. Diagnosis: swelling of the intestine. Ano ang karaniwang sanhi ng pamamaga ng bituka at panakanakang pananakit? Ang pamamaga ng bituka, na kilala rin bilang intestinal inflammation o edema, ay kadalasang may kaugnayan sa iba't ibang kondisyon sa kalusugan. Ang panakanakang pananakit na kaakibat nito ay maaaring dulot ng iritasyon, bara, o hindi maayos na paggana ng bituka. Narito ang mga karaniwang sanhi, sintomas, at mekanismo na maaaring magpaliwanag sa mga ito. Karaniwang sanhi ng pamamaga ng bituka na may panakanakang pananakit. 1. Irritable bowel syndrome, IBS. Paglalarawan, isang functional gastrointestinal disorder na nagdudulot ng pananakit ng tiyan at pagbabago sa pagdumi, pagtatae, pagtitibi, o parehong kondisyon. Sanhi: stress o pagkabalisa. Abnormal na galaw ng bituka. Hindi pagkatolerant sa ilang pagkain, halimbawa, lactose, gluten. Sintomas: panakanakang pananakit o pananakit ng tiyan. Paghihilab at kabag. Ginhawa ng pakiramdam matapos damumi. 2. Inflammatory bowel disease, IBD. Kasama ang Crohn's disease at ulcerative colitis. Sanhi: autoimmune na pamamaga ng lining ng bituka. Sintomas: patuloy ngunit panakanakang pananakit ng tiyan. Pagtatae, minsan may dugo. Pagkapagod, lagnat, at pagbagsak ng timbang. 3. Bara sa bituka, intestinal obstruction. Paglalarawan, pagkakaroon ng bara sa maliit o malaking bituka na pumipigil sa normal na galaw ng pagkain o dumi. Sanhi: peklat mula sa nakaraang operasyon. Hernia, bukol, o naipong dumi. Pagkabaluktot ng bituka, volvulus. Sintomas: panakanakang pananakit ng tiyan na parang kinakabagan. Kabag at nakikitang pamamaga. Pagduduwal at pagsusuka. Hindi makadumi o makalabas ng hangin. 4. Gastroenteritis. Paglalarawan, pamamaga ng tiyan at bituka sanhi ng impeksyon. Sanhi: viral, HAL, rotavirus, norovirus, bacterial, halimbawa, salmonella, E. coli, parasitiko, halimbawa, Giardia. Sintomas: pananakit o panakanakang pananakit ng tiyan. Pagtatae at pagsusuka. Lagnat at dehydration. 5. Hindi pagkatolerant o alerhiya sa pagkain. Sanhi: lactose intolerance o gluten sensitivity, celiac disease. Alerhiya sa ilang pagkain. Sintomas: kabag, paghihilab, at pananakit ng tiyan matapos kumain. Pagtatae o pagtitibi. 6. Appendicitis. Paglalarawan, pamamaga ng appendix, isang maliit na pouch na nakakabit sa kolon. Sintomas: pananakit mula sa paligid ng pusod na gumagalaw papunta sa ibabang kanang bahagi ng tiyan. Magsisimula bilang panakanak ang sakit, pero lumalala. Pagduduwal, lagnat, at pamamaga. 7. Parasitiko sa bituka. Sanhi: impeksyon mula sa bulate o protozoa, halimbawa, Giardia. Sintomas: kabag at panakanakang pananakit ng tiyan. Pagbabago sa pagdumi. Pagkapagod at pagbagsak ng timbang. 8. Small intestinal bacterial overgrowth, SIBO. Paglalarawan, labis na dami ng bakterya sa maliit na bituka. Sanhi: mabagal na galaw ng bituka. Dating operasyon o abnormalidad sa bituka. Sintomas: kabag at gas. Panakanakang pananakit ng tiyan. Pagtatae o pagtitibi. Diverticulitis. Paglalarawan,
Pamamaga ng maliliit na pouch, diverticula, sa dingding ng kolon. Sintomas. Panakanak ang pananakit, kadalasan sa ibabang kaliwang bahagi ng tiyan. Lagnat at pagduduwal. Pagbabago sa pagdumi, pagtatae o pagtitibi. 10. Intestinal ischemia. Paglalarawan, kawalan ng sapat na daloy ng dugo sa bituka dulot ng pamumuo ng dugo o pagkipot ng ugat. Sintomas. Malubha at paghilab na pananakit ng tiyan. Pagduduwal at dugo sa dumi. Mga salik sa panganib, atherosclerosis, sakit sa puso. Pagsusuri, para matukoy ang sanhi ng pamamaga ng bituka at pananakit. Kasaysayan at pisikal na eksaminasyon. Mga blood test, imaging, ultrasound, CT scan, o X-ray. Endoscopy o colonoscopy, stool test, lunas. Pag-a-adjust sa diet, iwasan ang trigger foods. Gamot, antibiotics, anti-inflammatory, o antispasmodics. Operasyon, para sa appendicitis o obstruction. Pagbabago sa lifestyle, stress management at tamang hydration. Kung may malubhang sintomas tulad ng lagnat, pagsusuka, o dugo sa dumi, magpatingin agad sa doktor. Kung nagustuhan nyo ang videong ito, paki-comment naman ng "Healthy ako". Thanks for watching.